Ayan, magandang umaga sa inyo mga ate at kuya. So ayan no, panibagong araw dito sa ating talakayan. Ngayon ang tatalakayin natin ay isang bahagi naman dito sa tinatawag nating pagsasaling pampanitikan. Kasi nung nakaraan, tayo ay nakalubog dun sa tinatawag nating pagsasaling teknikal. Ngayon, dito tayo sa pagsasaling pampanitikan. So, yung intersemiotikong pagsasali na dinalakay natin nung nakaraang mga araw ay may bahagi na rin siya ng akdang pampanitikan dahil nga activity tayo ng isang kwentong pambata. At ngayon naman ay tatalakayin natin yung pagsasali ng tula at yung pagsasali ng kwentong pambata. So, bakit sa kadami-dami ng genre sa panitikan, bakit yung pinili ni Ma'am Lai na talakayin ay yung pagsasaling pampanitikan o yung pagsasali ng tula? Kasi naniniwala tayo na ang pinakamahirap na isasalin sa akdang pampanitikan ay ang tula, no? Hindi katulad ng prosa, yung prosa kasi narration nung nagna-narrate, dire-diretso siya. Kayang-kaya mo siyang i-translate ng dire-diretso lang din. Pero, ang tula ay may sarili nitong istruktura, meron siyang ritmo, meron siyang meron siyang itsura sa paraan ng pagbasa at meron din siyang pisikal na katangian na kapag nakita mo yung tula ay masabi mo siya ay tula siya, 'di ba? So ikalawa ay yung kwentong pambata. So bakit pinili ni Ma'am Lai na talakayin yung kwentong pambata, yung pagsasaling ng kwentong pambata? Ay dahil meron na rin tayong paunang karanasan no doon sa ginawa natin na intersemiotic translation. Though yun naman ay picture to text na paraan ng pagsusuri. Ngayon naman ay talagang babalik tayo doon sa salita o yung word per word o yung bahagi nga ng tinatawag natin na interlingual at intralingual translation. So, aralin natin ngayon kung paano ba tayo nagsasali ng tula, paano rin tayo nagsasali ng kwentong pambata. Okay, so sige, simulan na natin dito sa unang paksa natin na pagsasali ng tula. So sabi ni Robert Frost, ang tula raw ang nawawala sa pagsasalin o poetry is what gets lost in translation. So marahil, no, pag sinabi natin kasing tula, no, poetry, parang expected kasi natin na pag narinig natin siya ay merong rhyme. Di ba? Pag narinig mong nagtutula yung isang tao, tapos nagra-rhyme yung dulo, ay wow, makata. Di ba? Ay wow, ang galing. At yung tula, dahil dun sa rhyme na yun, sa sukatan na yun, pag napakikinggan mo siya, dun mo siya na-appreciate, no? Dun mo siya na nararamdaman, no? Emotionally, yung bang pag nakakarinig ka ng tula about sa pag-ibig, sasabihin mo, or pag nakakabasa ka ng may ikling tula sa Facebook, tapos, no, at nararamdaman mo yung emosyon, yung gigil, yung galit dito, talagang tumatagos siya doon sa salita. So sabi ni Robert Frost, poetry is what gets lost in translation. O ang tula, ang nawawala sa pagsasalin. Marahil, pag linipat mo kasi yung isang salita patungo sa susunod na wika, hindi na siya nagiging rhyme. No? Nawawala yung kariktan. Halimbawa, sa English na salita, no? Glow. Tapos yung kasunod, snow. O, diba? Para sila nagtatapos sa O, magkasing tunog. Pag translate mo yung glow sa Filipino, ito ay magiging, no, sabi natin, kumikinang. O, kinang. No? At yung snow, pag translate mo naman siya sa Filipino, magiging niebe. So, hindi na agad magkasing tunog. Pag linagay mo siya sa phrases, no, sa saknong, sa taludturan, hindi na siya akma. So, ito yung sinasabi ni Robert Frost. Ngayon, paano yun? Paano tayo nagsasalin ng tula kung ganun pala yung eksena? No? Bago tayo magtalakay doon sa paano nga ba isinasaling yung tula, balikan natin ano ba yung tunay na definisyon kasi ng tula. So sabi, ang tula ay akdang may taludtod,
lalo na ang mga may nalinang na anyong pampanitikan, natatangi sa masiding gamit ng salita at ritmo upang ipahayag ang isang malikhaing pagtingin sa isang paksa. No? Meron siyang creativity, meron siyang artistic aspects, meron siyang kahusayan sa paggamit ng mga salita. Hindi lang porket matalinhaga hindi lang sa ganong aspekto nakikita yung tula, kundi talagang sa nilalaman din nito. No? Kasi kahit maglagay tayo dyan ng maraming maraming malalalim na salita, kung basag yung nilalaman o yung diwa ng tula, wala rin siya. No? Wala rin siyang dating para dun sa mababasa o dun sa tagapakinig. So ano ba yung elemento ng tula? So alam kong alam na alam niyo to. So una, meron siyang sukat, no? Pag wala siyang sukat, tinatawag siyang malaya, 'di ba? So, meron din siyang saknong, meron siyang tugma. Kapag wala siyang tugma, ibig sabihin, isa siyang malayang tula. Pero, parehas nung may sukat at nung malaya, parehas silang may kariktan o talinhaga. No? Talinhaga, mystery. Kumbaga, hindi ibinibigay ng tula sa mambabasa ang lahat. Kaya nga meron tayong matatawag na simbolismo. May paggamit tayo ng mga tayutay, metapora, no? Pag-uuyam, pagmamalabis, personifikasyon at iba pa, no? Lahat ng 'yan ay bahagi nung talinhaga. At yung talinhaga na 'yan, yun yung nagbibitbit dun sa kariktan nung tula. Kailangan maganda yung tula Hindi lang doon sa aspekto na pag nakita mo yung mismong tula na may linya siya na, wow, 5 words per line. Lahat sila 5 words. Kaya nung linagay, straight line. No, ganda nung pagkakalagay. Hindi mo na kailangan sukatin sa sa word Talagang yung pagpili ng salita, ayan siya, no? So, dun. Pag nakita natin yung mga elemento na yan, nasabi natin na, ay, tula siya. No? So, yan. Meron tayong dalawang tinatawag na anyo ng tula. So, una, yung malaya. Ito yung walang sukat at tuma. At meron tayo yung traditional. So, sa traditional, ma'am, kailangan po ba may formula na parang kailangan wawaluhin, lalabing-dalawahin yung syllables o yung pantig? Depende yan doon sa writer, no? Kasi kung trip niya na yung tula niya, gagawin niyang tradisyonal sa paraan na yung lahat ng salita sa gilid, diba, sa unahan, pares, lahat nagsisimula sa A. O di kaya naman dito sa dulo, lahat yung rhyming words na sa dulo, nasa kanya yun. Pero pumapasok pa rin siya sa konbensyon ng tradisyonal na tula. Okay? So, ito na yung katanungan para sa atin ngayon, mga ate at kuya. Dahil sabi nga ni Robert Frost, no, poetry is what gets lost in translation. So, ang tanong, madali lang bang magsalin ng tula? Okay, ang sagot, sa katunayan, ito ang pinakamahirap sa lahat. Okay? So, yun yung reason ko bakit ito yung tinatalakay ko sa inyo. No? Sabi ko nga kanina, mas maiging talakayin ko na yung pinakamahirap sa inyo, di ba? Para talaga makita nyo. No? Hindi, kung baga bigyan kayo ng ibang mga gawain, ng bigyan kayo ng ibang task, wala na sa inyo yan. Kasi na-survive nyo yung pinakamahirap na akdang pampanitikan, no? Which is yung tula, o 'di ba? Powerful. So, ayan, next. So, sa aklat patungkol sa pagsasalin ng tula o The Art of Translating Poetry, 1988, itinala ni Burton Raffel ang mga imposible, no? So, kung matatandaan nyo, nung nagsimula tayo sa asignaturang pagsasaling, no, sinabi ko sa inyo na walang perfect translation, no? There's no such thing as perfect translation. Happy na tayo doon sa 70% translated well, happy na tayo na maka 75, happy na tayo na matranslate natin siya nang maayos, nang may dangal, nang tama yung balarila, 'di ba? Nang hindi awkward basahin, na nandun yung nilalaman, no? So, ganun na ganun, no? Ibabalik natin yung attitude and characteristics natin dito sa pagsasali ng tula.
i-prepare natin yung sarili natin, i-humble natin yung sarili natin na may mga imposibleng bagay na hindi natin talagang magagawa kapag tayo nagsalin. Okay? But we can do it well. No, kaya natin 'yan. Kaya natin siyang gawan ng paraan. So sabi nga, tinala agad, no? Chapter 1 pa lang ng librong Art of Translating Poetry. Tinatalakay na agad dito yung mga hindi mo magagawa, o 'di ba? Kasi 'di ba dapat pag chapter 1 in-encourage ka, pero hindi dito pinapakita na sa yung reality na hindi mo siya kayang gawin. Kasi ano ba 'yun, no? So sa dalawang lengguwahe, sa dalawang wika, walang magkatulad ng mga sumusunod. So, unang-una, ponolohiya. 'Di ba? Kung familiar kayo kay Teacher Rachel, 'di ba? Phonics, phonics, song, 'di ba? Halimbawa, yung tunog ng ah. So, syempre sa English, tama siya, ah, no? Pagdating sa English, no? Pagdating sa ibang mga letters, iba yung tunog niya. Dito sa atin sa Pilipinas, kung anong basa, siyang baybay. Pero sa kanila, iba. Ano? So, istrukturang syntactic. Halimbawa, sa atin nga lang sa wikang Filipino, 'di ba? Panaguri bago simuno. Tumatakbo ang aso, hindi yung ang aso ay tumatakbo. Hindi ganon. Tumatakbo ang aso. 'Di ba? So sa English naman, subject muna before predicate. The dog is running. So vocabulary, wala. Kasaysayang pampanitikan, malayo, at prosodya. Kaya imposibleng malipat yung tunog, yung syntax, yung bokabularyo, yung formang pampanitikan, at yung prosodya. Sa makatuwid, kung imposible pala yung mga bagay na to, di wag na tayong magsalin ng tula, charot lang, no? Hindi, no? Ibig sabihin, kung imposible yung lubusang salin mula sa wika tungo sa isa pang wika dahil sa mga bagay na itong hindi maililipat sa ibang wika, ang tanong, possible pa rin bang mag-translate ng poem? No? So ayon kay Raffel, posibleng makapagsagawa ng kasaya-sayang salin. O, di ba? Kasaya-sayang salin. To translate most things and to translate them well. Okay? Hindi natin hinahangad ang perfect translation. Walang ganon, mga ating atit kuya. We just need to translate most things and to translate them well. Nasa pagpapasya ng tagasalin kung paano maisasalin ang mga posibleng isalin, halimbawa ang mensahe, ang ideya, ang karikatan ng isang partikular na tula, at kung paano niya magagawa na maging ang imposible ay mapahayag sa ibang paraan. So, possible, mga atit kuya, no? Ang puhunan natin dito ay matinding tiyaga. Okay? So, mga gabay na tanong sa pagsasali ng tula. So, kapag tayo magsasali ng tula, ito yung dapat nating i-prepare na guide questions para alam natin na tama yung ginagawa natin. So una, paano tumugon ang salin batay sa tatlong pangunahing sangkap ng tula? So una, nilalaman o paksa. Ikalawa, istruktura ng ritmo. Ikatlo ay epekto ng salitang ginamit. Okay? Ikalawa, paano nabigyan ng interpretasyon ang individual na mga salita? Okay? So paano nga ba? Kung naalala nyo, meron tayong paksa na tinatawag nating pagsusuri ng kahulugan. 'Di ba sabi natin, ang salita ay mayroong dalawang paraan para magkaroon ng kahulugan. So una, ito ay dapat nasa denotatibo at yung ikalawa ay yung konotatibo. Pag sinabi nating denotatibo, ito yung kung ano talaga yung kanyang literal na definisyon, literal na kahulugan. Denotatibo, ito yung maaaring kung paano siya ginamit, no? Doon sa loob ng sentences. So, ikatlo, paano napagtapat ang mga taludtod at saknong ng simula ang lingwahe at tunguhang lingwahe? At ikaapat, paano tinumbasan sa tunguhang lingwahe ang mga metapora, larawang diwa, idioma at salitang
kultural. Okay? So, meron tayong tatlong pangunahing sangkap ng tula. Una, yung nilalaman o paksa. Ikalawa, istruktura ng ritmo. At ikatlo, ay yung epekto ng mga salitang ginamit. So, gets natin na kapag tinatalakay natin yung nilalaman o paksa, di ba sabi natin, masama yung hindi mo na isalin yung nilalaman o may kulang. Kailangan na i-translate mo yung nilalaman ng buo, no? Yung message ng story. Ikalawa ay yung istruktura ng ritmo, no? Kung nagra-rhyme, 'di ba? Kung ang rhyme nito ay nasa dulo, dapat yung rhyme nasa dulo pa rin, no? Kung salitan yung rhyme niya ay gano'n na gano'n din yung posisyon dapat. At ikatlo, epekto ng salitang ginamit. So, sige. Ngayon, dito tayo sa ikalawa, yung interpretasyon ng individual na mga salita, no? So una, pangunahing kahulugan, no? O pagbibigay ng kahulugan. So paano tayo nagta-translate ng words? No? So halimbawa, ito yung word na kandaba. No, nang mayroon akong karanasan sa pagsasalin ng tula, no, mga ate at kuya, yung tulang isinasalin ko ay from Filipino to German. Tinatranslate ko siya to German. Ngayon, yung word na kandaba, so ang alam ko lang na kandaba ay Candaba, Pampanga. Kasi nga yung tatay ko, taga Santa Rita, Pampanga. So, no, ay dugong Kapampangan. So, kandaba, nung nakita ko siya, kandaba, baka ang tinutukoy ay lugar. No? So, di ba may rule tayo na kapag lugar, pangalan ng lugar, hindi mo siya itatranslate as it is. Kasi noun yun eh. At proper noun siya. So, hindi mo siya itatranslate. Pero nung tinitigan ko yung word na kandaba, tignan nyo, letter C na small. Small. Sa Filipino, ang mga proper noun, yung pangalan, ay naka caps lock yung unang letter. No, katulad ng mga pangalan natin, pag sinusulat natin na, 'di ba, big letter yung first letter. Hindi siya nakakapitalize. So ibig sabihin, tong word na to ay hindi proper noun, hindi pangalan. So hindi ekis ako agad dito sa pagbibigay ng kahulugan. Hindi kailangan sa akin manggaling yung kahulugan. Kailangan kong hanapin yung pangunahing kahulugan. Ano ang kandaba? No? So, research, find, UP Dictionary, gano'n. At nakita ko na ang kahulugan pala ng kandaba ay rice fields. Palayan. No? So siguro, dito nag-originate yung pangalan ng Candaba, Pampanga. Siguro nung araw, rice fields yun, palayan yun. Kaya tinawag siyang Candaba, Candaba, Pampanga. At nung tinignan ko siya sa tula, yun yung tama, yun yung accurate na word para sa tula. Hindi dapat panatilihin yung salitang kandaba at dapat siyang i-translate to rice fields. At ito ay pangunahing kahulugan. Okay? So, gets nyo, no? So, ito yung tinatawag natin, kailangan natin maging maingat sa pagsasalin. No? Kailangan natin siyang pag-isipan. Isasalin ko ba to? Hindi. No? Katulad ng mga practice natin nung nakaraan, yung pagsasaling kultural, di ba? Sa exam nyo, magagamit nyo yun eh. Ano, isasalin ko pa ba to? Hindi. No? Ito ba, pangalan siya, o sasalin ko ba to? Hindi. Di ba? O ito, cultural siyang term. Isasalin ko, hindi. So, dito rin, no? Kasi katulad nito, feeling ko cultural siya kasi nga kandaba. Feeling ko lugar siya. Tapos yung pala hindi. Okay? So, ayan. So, pagtatapat ng saknong at taludtod. So, given
na meron tayong tinatawag na translation shifts, no? So ayon kay Hitim at Munde, ang shifts ay nangyayari kapag hindi tumutumbas sa tunguing lengguwahe ang akmang elemento na simula ang lengguwahe na kadalasan ay nangyayari sa mga tunguhing lengguwahe na mula sa mga wikain sa Europa, partikular ang French at Deutsch, no? So ito, galing ito doon sa aking thesis, MA thesis, no? Ito nga yung sasabi ko sa inyo na nag-translate ako from Filipino. So, relay translation to. Filipino siya, may given na yung author ng English translation, ita-translate siya to German. So, dito, humingi rin ako ng tulong sa Goethe Institute, no? May kaibigan ako ng klasiko doon sa aming German class noon. So, nahingi rin ako ng tulong sa kanya para rito. No? So, sabi nga, mula sa tulang dugo ang inuluhan ng mga bulaklak. So, ni Ka Roger Rogelio Ordonez, no, Bluttranen der Blumen. So, sabi dyan, matagal nang naglalabat naglalampaso ang anak na dalaga ni Ka Pedro, no? Sa mansyon ng proprietaryo. So, tatlong line lang yan, no? So, kung susundan natin yung struktura ng ano no ng wikang Deutsch, no, ganito yung magiging itsura niya, no. So Ka Pedro Stoster vast schon seit langem ein Hauferkleider und wisst zu viele Mamorflisen in der Villa der Firmes Gekier. Ngayon, ang problema ko dito ay nagkabali-baliktad sila. So yung ikalawa ay napunta, yung second line ay napunta siya sa first line dun sa translation, at etong first ay napunta dito sa second at na-retain lang yung third, no, yung sa mansyon ng proprietaryo. So ayan, ngayon as it is na to, tama na siya, no. Paano yun? Sabi mo, ma'am, kailangan pantay-pantay. Kailangan natin tignan yung rule ng wika. No, halimbawa, kung katulad ng wikang Ingles, itong wikang German, na nauuna yung subject bago yung predicate. So, syempre, ito nga, yung Filipino, nauna yung predicate bago yung subject. So, kailangan mo talaga siyang i-twist and turn. So, okay lang daw yon, sabi ni Haiti Matmundi, kasi kailangan mo maging tapat dun sa rules ng kabilang wika. So, ayan, kitang-kita nyo, nauna na yung subject at sumunod yung predicate. And that's okay. No? Okay lang yon, no? So, next. Ayan. Ang pinakamahirap isalin ay ang metapora, larawang diwa, idioma, at salitang kultural. So, alam kong gets na gets nyo to kung bakit pinakamahirap ito. Naalala niyo, nagkaroon tayo ng activity, di ba? So, nag-translate tayo ng mga cultural words, di ba? Naalala niyo yun? Kung isasalin niyo ba yung pangalan ng Diyos, isasalin niyo ba yung pangalan ni Mama Mary, isasalin niyo ba yung ganito, no? So, bahagi yan. Pinakamahirap na bahagi na isasalin natin yung metapora, larawang diwa, idioma, at salitang kultural. Okay? So, ayan. Hindi ko napapagawa ito. So, ayan lang. Wait. No? So, sige. Stop share ko dito Ngayon ay dadako tayo doon sa pagsasali ng panitikang pambata. Ayan. Ito, magiging madali na lang sa atin yung translation, mga ate at kuya. Kasi nga, nabugbog na tayo dun sa practice. No, nabugbog na tayo dun sa practice, nabugbog na tayo dun sa activity. No, natatrauma na ba kay Charot? Naalala nyo, no, yung dun nga lang sa intersemiotic translation, di ba? Kahit group work siya, talagang masakit siya sa ulo, di ba? So, dahil nasimulan kayo doon, magiging madali sa inyo ang susunod na mga paksa. Okay? So ngayon, pagsasali ng panitikang pagbata o buhat doon sa ating
practice, sa ating gawain, sa ating activities, sa intersemiotikong pagsasalin, ay dadako tayo doon sa interlingual na pagsusuri kung paano ba nagkakaroon ng pagsasalin ng panitikang pambata. So, wait lang, mayroong lumabas. Ayan. So, talakayin natin kung ano yung definisyon ng panitikang pambata. So sabi ni Maria Elena Paterno, ang panitikang pambata bilang katangi-tanging panitikang audience-oriented. No? Audience-oriented. Ibig sabihin, ang panitikang pambata ay hindi lang isa ang tina-target niyang audience. No? Marami. Kasi kung familiar kayo doon sa tinatawag nating storytelling, kung saan yung mga bata ay nakikinig sa isang guro o di kaya sa isang grupo ng mga nagpe-perform no, bilang mga karakter sa loob ng kwento, ito ay audience-oriented, malawakan, no? Bukod sa katangi-tangi at kalikasan nito, nabanggit sa sanaysay ni Maria Nicola Veja, ang dual audience o dual address sa panitikang pambata. So may matandang nagbabasa, may batang nagbabasa. May matandang nagbabasa, may batang nakikinig. Okay? Ngunit laging pakaisipan na ang katang pambata ay pangunahing isinulat para sa bata. Ibig sabihin, tumutugon dapat ito sa interes, pangangailangan at kapasidad sa pagbabasa ng bata. So sabi nga ni Ma'am Rosario Torres Yu, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap ay nakalugar sa usapin ng ideolohiya at kapangyarihan. Hindi maipaghihiwalay ang panitikang pambata at edukasyon. Lagit-laging tunguhin ng mga panitikang pambata ang mag-iwan ng aral sa kanyang mambabasang bata at sa tulong ng radikalismo ng panitikang pambata na iaangat yung kamalayan ng bata hinggil sa realidad ng kanyang lipunan. Sa pagbibigay kabuluhan sa panitikang pambata, ang panitikan para sa bata ay nakakawing sa edukasyon ng bata, kung ano ay tinuturo at paano tuturuan ang bata ay bumubukal naman sa mga kaisipan at pagpapalagay o assumption ukol sa bata. So, sabi nga natin, 'di ba, kung sa kung sa framework ng translation, ang pinakamahirap na i-translate na akdang papanitikan ang tula. Sa framework naman ng creative writing, ang pinakamahirap isulat ay ang panitikang pambata. Kasi kailangan mong magsulat, kailangan mong bitbitin yung paksa na hindi nababasag yung innocence ng bata. Okay? So, nadalumat ito ang mga antas ng pagunlad ng bata, stages of development, at mga tradisyon ng bata sa kanluran. Mula rito, tiningnan na ang childhood ay isang pagsasanay o apprenticeships para sa adulthood na maaaring masubaybayan sa pamamagitan ng mga antas na nauugnay sa edad, physical na development at cognitive ability. Ang pag-agapay sa development ng bata, partikular sa kakayahang kognitibo ay nagagawa sa pagtuturo at isa na sa malaganap na practice ang paggamit ng panitikan. So ngayon, no, dako tayo doon talaga sa pagsasali ng panitikang pambata. So ayon kay Zohar Shavit sa kanyang Poetics of Children's Literature, ang pagsasali ng panitikang pambata ay di tulad ng karaniwang pagsasalin sapagkat bahagi ito ng isang mekanismo sa paglilipat. O tinatawag natin the process by which textual models are produced within the target system. Sa makatuwid, hindi lamang ito paglilipat ng mensahe ng isang akda mula sa isang wika tungo sa isa pang wika. Bagkus, ito ay pagsasalin ng panitikang pambata ay ang paglilipat ng teksto mula sa isang sistema tungo sa isa pa. No? Halimbawa, mula sa sistema ng pangmatanda o may sapat na gulang o itatawag nating adult tungo sa sistemang pambata. May memory ba kayo nung bata kayo na habang nagbabasa yung teacher nung isang story, no, bigla kang tatanong sa katabi mo ng,
Ano daw yun? No? O di kaya, habang nagbabasa ka ng kwento sa pamangkin mo, bigla siyang nagtanong sa'yo ng, Tita, ano ba yung ganito? Tito, ano daw yung ganyan? Anong sabi? Na kahit binasa mo na sa kanya, parang hindi niya naintindihan. Kailangan mo pang ulitin. O, kailangan mo pa siyang isalin ulit sa salita, sa wika, sa iano mo, himay-himayin mo pa doon sa proseso na maiintindihan niya pa at sasabihin ng bata sa'yo, ah, okay, no? Yung titigil siya sa pagtatanong ng bakit? Kasi pag nagtatanong siya ng bakit, bakit ganon? Bakit? Ano yun? Ibig sabihin, hindi siya satisfied. Hindi niya naiintindihan. Hindi gets ng kanyang murang kaisipan. So, ito yung sinasabi ni Zohar na hindi lang tayo basta nagsalin. No, wag siya, hindi lang natin siya titignan na from one language to another, from Filipino to English or English to Filipino. Hindi lang ganun, no? Kundi, kailangan mo siyang makita na may system tayong sinusunod. At yung system na yon from the adult as reader through the kid, through the child na nakikinig, no? Na kailangan nabibitbit from dun sa adult na reader patungo dun sa batang dapat na pinag-aalay ng akda. Kung sa gayon, ang panitikang pangmatanda ay muling isinusulat upang iaangkop sa mga batang mambabasa batay sa pananaw ng lipunan na angkop sa karanasan at kakayahan nila. Sa ganitong pananaw, may higit na laya ang tagasalin ng panitikang pambata dahil maaari niyang paikliin ang tekstong isinasalin, bahagyang baguhin ang estruktura ng pagpapahayag ng orihinal, magdagdag o magbawas, at gawing simple ang banghay. No? Ang target natin dito, maintindihan ng bata. No? Labas pa doon sa kailangan natin i-satisfy yung matanda, pero kailangan natin tulungan yung matanda no, para madali niyang maipanunawa doon sa bata, no? Yung talagang kwento ng panitikang pambata. So, ayon kay Zohar Shavit, ang sali ng dalawang prinsipyo, no? One, maaaring baguhin ng teksto upang ito'y maging angkop at kapaki-pakinabang sa bata sa liwanag ng kasalukuyang pananaw ng lipunan tungkol sa kung alin ang makabubuti sa bata. Kalawa, maaaring baguhin ng banghay, mga tauhan at lengguwahe batay sa pinaniniwalaan ng lipunan na kakayahang magbasa at makaunawa ang bata. Okay? So, pwedeng-pwede nyo siyang baguhin. Pwedeng-pwede nyo siyang pagaanin. Okay? So, mga tanong sa pagsasali ng panitikang pambata. Number 1, no, ito yung mga guide questions natin kapag tayo magta-translate. Number 1, para kanino yung salin? Ilang taon yung target na mambabasa? 3 to 5? So, 3 to 5, obviously, yung nanay, yung tata, yung teacher, yung tiyahin, yung pinsan, ang magbabasa. Hindi pa kaya ng bata, no? 7 to 9, kayang magbasa ng sarili niya. 7, pabato-bato pa. Pero kaya na, no? Pero yung comprehension, medyo alanganin pa, no? Bata pa. Bata pa rin talaga. So, ngayon, kailangan pa rin siya maging maingat. So, 10 to 12, malaya na, nakakaintindi na. So, ang sagot sa mga tanong na ito ay makatutulong sa proseso ng pagsasalin, sa pagpili ng mga salita, pagpili sa mga detalye, kung magbabawas ba o magpapaikli, kung magdadagdag ng paliwanag at iba pa. Sino ang maglalathala nung salin? Kailangan malinaw na sa simula pa lamang kung ano yung gusto ng tagapaglathala ng salin. May tiyak na target ang alinmang publikasyon. Kaya kailangan maging malinaw sa isip ng tagasalin ang layunin ng tagapaglathala ng salin. Okay? So, ikatlo, ano ang layunin natin sa pagsasalin na ito? Ito ba ay para gumawa ng isang bagong bersyon
o tapatan ba yung salin? So, ang sagot sa tanong na ito ay tiyak sa pamamaraan ng pagsasalin. So, paiikliin ba ang orihinal, pasisimplihin ang banghay, at iba pa. So, ang mga katanungan na yan, yung tagasalin ang makakasagot. No? So, ngayon, paano kapag yung storybook na natapat sa'yo ay isang prosa? Ayan. No? May tula, may sukat at tugma, no? So prosa siya. So una, ang pagsasalin ng mga pangalang isalin kung may kitang katumbas, huwag isalin kung wala, no? Ikalawa, pag-aangkop sa idioma ng pinagsasalinang wika, no? At ikatlo, hindi pagpapasimple ng banghay o lingwahe, no? Hindi binabawasan o dinadagdagan ng orihinal na teksto. Sa makatuwid makikita ang nangingibabaw na pananaw ng mga manunulat at tagasalin ng panitikang pambata. Next, matalino ang mga bata. Hindi kailangan pasimple ng lingwahe ng panitikan para sa kanila. Kung may malalim na salita, nariyan ang diksyonaryo para sa sangguniin. Nariyan ang matandang maaaring gumabay sa kanilang pag-unawa. Isa rin tong um, tawag nito, suggestion, napakagandang suggestion na ibinibigay sa atin. Huwag niyong pag-aanin, no? Parang hayaan natin na ma-expose din yung bata doon sa tinatawag nating malalalim na salita. Kasi avenue rin yun para yung bata ay magtanong, no? At makita natin kung tunay nga ba siyang nakikinig. Pinahinggan niya nga ba talaga yung matanda? Bawa, nanay, ano yung luntian? 'Di ba? Nanay, ano yung asul? 'Di ba? Tito, ano yung silya? 'Di ba? So, yun, moment yun para explain mo na ang silya ay puan, ang ganito ay ganyan, ang ganyan-ganyan, no? So, magandang espasyo siya for learning at pagpapalawak ng vocabulary ng bata. So, paano, no? Ito pala, no? Sorry. Pagprosa pala yung pagtuluyan, no? Sorry, nalito lang. So, ikalawa, yung pagsasali ng tula o yung may berso. So, sikaping maisali ng may tugmaan, bahagi ng kagandahan ng orihinal, at siyang umaakit sa batang mamabasa ang tunog ng mga salita ang ginagamit dito. Alam niyo ba yung mga children's book? Sobrang yaman niya sa tunog. As in, napapansin niyo yung mga lalo na kapag mga fables na, no, talagang yung mga characters ay talagang no, may singing, may tunog, lahat na nga no, minsan kahit yung kotse, may tunog, no, so, yung matandang nagbabasa, kailangan niya i-demonstrate yun, yung, oy, oy, gumagalaw-galan ka pa, pero dagdag kasi yun sa no, sa pagkuha ng atensyon ng bata para maging isang mahusay na tagapakinig. So, ikalawa, batay sa tunog, sikaping ihanap ito ng ganito ring mga salita na may nakaakit na tunog na nagmumungkahi ng kahulugan. So, sabi nga ni Maxim Gorky, isang nobelistang Rusa, you must write for children the same way you write for adults, only better. Diba? So, yun, no? Kayang-kaya natin yan, mga ate at kuya, lalo na't malapit na yung ating final exam. So, di ko na ipapagawa rin ito, no? So, yun lang.